Una sa lahat, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Nabagsakan ng malaking tipak ng bato ang backhoe na ito sa isang quarry site sa Tuwi, Batangas. Ang backhoe operator nadaganan at nahati ang katawan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Amerika at Japan kinondena ang muling pambobomba ng tubig ng China sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Truck ng bumbero sa Cebu biglang humarurot kahit walang driver. Mga nasunugan pati mga rescuer inararo. Mag-asawang pulis na sakay ng motorsiklo nakapundol sa Davao City. Pedestrian, patay. Dalawang aso sa Albay pinutulan ng tenga ng akyat bahay. Linggo ng palaspas na hudyat ng Semana Santa, dinagsa ng mga Katoliko. At sa viral yan, kilalanin ng tindero ng Biko na may kakaibang talento. Kinondena ng Amerika at Japan ang panibagong pambobomba ng tubig ng China sa isa nating resupply vessel sa West Philippine Sea. Pero tila binaliwala lang ito ng China na may pagbabanta pa sa Pilipinas. Nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Mariing kinundena ng Amerika ang anilay peligrosong aksyon ng China sa misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahapon. Hinarang at pinagtulungang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang supply vessel ng Pilipinas na Unaiza May 4 habang patungo sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Ayon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, ang mga aksyon ng China ay nakapipinsala sa rehiyon at nagpapakita ng pagsasawalang bahala sa international law. Patunay raw ang 2016 arbitral ruling na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na malinaw na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Panawagan ng Amerika sa China, sundin ang naturang desisyon at tigilan na ang mga delikadong aksyon. Muli namang tiniyak ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na kakampi ng Pilipinas ang Amerika sa paulit-ulit na delikadong hakbang ng China sa ating karagatan. Giit ni Carlson, ang pakikialam ng China sa malayang paglalayag ng Pilipinas ay paglabag sa international law at banta sa free and open Indo-Pacific. Labis ding ikinabahala ng Japan ang paulit-ulit na peligrosong aksyon ng China. Kaisa raw natin ang Japan tulad ng napagkasunduan sa trilateral meeting ng mga Deputy Foreign Minister ng Japan, Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo. Una nang sinabi ng ating National Security Council na pinapakita ng panibagong panghaharas ng China na wala silang kinikilalang international law. Makikipagpulong daw ang National Task Force on West Philippine Sea kay Executive Secretary Lucas Bersamin at sa National Security Cluster para bumuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ating susunod na hakbang. Muli namang pinanindigan ng China ang kanilang aksyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi raw nagpaalam ang Pilipinas tungkol sa naturang misyon. Inakusahan pa ng China ang Pilipinas na nagdala ng mga construction material para sa pagsasaayos ng BRP Sierra Madre na illegal daw na nakasadsad sa teritoryo. Ginawa lang daw ng China ang nararapat para pangalagaan ang kanilang karapatan. Sinabihan pa nito ang Pilipinas na agad itigil ang umano'y mga panghihimasok at panghahamon sa kapayapaan sa South China Sea. Banta pa ng China, kung ipipilit daw natin ang ating ginagawa, patuloy raw silang maninindigan at dapat umanong maghanda ang ating bansa sa kahihinatnan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Sa ibang balita, inararo ng truck ng bumbero ang ilang residenteng nasunugan sa Bantayan Island sa Cebu. Isang senior citizen ang patay. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Abala ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog sa Barangay Tikad sa Bantayan Island, Cebu. Pero habang buhat-buhat ang mga bumbero at ng ilang residente ang malaking hose ng tubig, biglang umandar ang isang fire truck na nasa likuran nila kahit walang driver sa loob. Inararo nito ang mga residente at rescuer at nakaladkad sila ng ilang metro. May mga tao. May mga tao. Diba? May mga tao, sir. May daga ng fire truck, sir. Kumaripas sa pagtakbo ang ibang residente para tulungan ang mga nasagasaan. Naglugan, sir. Hala. Rescue, rescue. May isang lalaking nakahandusay at hindi na gumagalaw. Meron ding ilang nawala ng malay. Nasa 17 residente ang nabangga kung saan marami sa kanila ay nabalian ng buto. 3 sa kanila ang kritikal habang isang senior citizen ang patay sa aksidente. Sa imbestigasyon ng Bantayan Municipal Police, naka-handbrake naman ang fire truck at may harang sa gulong ng ito'y naka-standby. Kaya hindi na yung handbrake, hindi na effective ng driver talaga kasi siya nag-drive doon, sa kanya ang liability. Nagbigay naman ng financial assistance sa mga biktima ang Madre Dejos LGU na may-ari na nakabanggang fire truck. Nakakulong na sa Bantayan Police Station ang driver nito. Naapula naman ang apoy sa lugar at walang namatay sa sunog. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Patay naman ang 3 babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Benmale, Pangasinan. Pasado alas 11 ng gabi nitong Huwebes nang sumiklab ang apoy na tumupok sa 3 magkakatabing bahay. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si Raquel Perez, 42 taong gulang. Patay rin ang 9 taong gulang niyang anak. Gayon din ang isa pa nilang kaanak na nakitulog lang. Tumagal ng mahigit 1 oras bago naapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Dinagsa ng mga deboto ang simbahan ng Quiapo sa Maynila ngayong linggo ng Palaspas. Ikinakasa na rin ang pabasa at sinakulong ngayong Semana Santa. Live mula sa Quiapo Church, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, marami pa bang nagsisimba ngayong Palm Sunday? Oo, Jess, tuloy-tuloy ang misa rito sa Quiapo Church ngayong linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Kaninang tanghali nga umabot na sa 40,000 ang mga nagpunta rito at posibleng pumalo pa yan sa 100,000 bago matapos ang araw. Maraming mananampalatayang galing pang ibang probinsya at dumayo pa rito ngayong umpisa na ng Semana Santa. Kanya-kanyang wagayway ng Palaspas ang libo-libong nagsimba sa Quiapo Church ngayong linggo ng Palaspas. Ito ang hudyat ng Semana Santa ng mga Katoliko. Hanggang sa Plaza Miranda, siksikan ang mga deboto. Hindi nila alintana ang init, mapabasbasan lang ang kanilang mga palaspas. Kabilang sa mga nagsimba ngayong Palm Sunday, sina Jezebel at Dean na tubong Davao at Leyte. Dito sila sa Maynila nakipagsapalaran para sumailalim sa training at makamit ang pangarap nilang makapag-abroad. Para po sa family po, tsaka sa pangarap po namin po. Kaya lagi po kami nagsisimba, nag-wish po kay Lord na para po sa amin talaga po. Nakahilera rin sa Plaza Miranda ang mga nagtitinda ng palaspas. Kabilang dyan ang 55 anyos na si Nanay Esperanza. Higit sa pagiging hanap buhay, panata na raw niya ang pagbebenta ng palaspas taon-taon. Pinapasan din namin yung problema namin, na kaya namin itong gawin, para lang kami kumita. Yun ang aming devotion dito, maghanap buhay, tumulong sa kapwa. Nagpaalala naman ng simbahang Katolika na bigyang halaga ang panahon ng Kwaresma. Higit sa pahinga, dapat daw itong ilaan sa pagninilay at pag-aayuno. Dahil mahal tayo ng Panginoon, siya na yung tumanggap ng parusang dapat tayo yung tumanggap. Hindi ho ba gano'n naman tayo sa mga taong minamahal natin?
Bukod sa mga misa, magkakaroon din ng pabasa sa Quiapo Church ngayong mahal na araw. Magsisimula ang pabasa alas 3 ng hapon sa Lunes Santo at magtatapos sa Miyerkules Santo. Pagsapit ng gabi, magkakaroon naman ng senakulo sa Plaza Miranda o ang pagsasadula sa pagpapahirap at pagkamatay ni Hesukristo. At ang rurok syempre ng mga mahal na araw, ang misa ng huling hapunan sa Huwebes Santo na dudugtungan ng Veneration of the Cross sa Biyernes Santo at bubuuin ng Easter Vigil sa Sabado de Gloria. Isang buong misa itong magkakarugtong, kaya paanyaya ng Simbahang Katolika makibahagi at huwag laktawan ang pagdiriwang na ito. Sa mga nais pang humabol ngayong gabi sa Quiapo Church, alas 7 po ang huling misa. May security personnel din sa paligid. Nauna nang sinabi ng PNP na higit 52,000 na pulis ang nakabantay ngayong Semana Santa sa Metro Manila. Paalala sa mga magsisimba, huwag pong magdadala ng ipinagbabawal na gamit tulad ng alak, matutulis na bagay, canister at armas. At ayusin din daw po sana ang suot hanggat maaari, may manggas ang damit at mahaba ang laylayan. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Quiapo, maraming salamat Brian Basa. Gustong makaiwas sa traffic ng ilang kapatid nating panorte ngayong Semana Santa. Kaya naman ang ilan sa kanila bumabiyahe na habang maluwag pa ang North Luzon Expressway. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang traffic ngayon dyan? Nikki, wala pa namang pagsikip sa both lanes o parehong lanes nitong Balintawak Toll Plaza simula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Sabi ng NLEX Management, inaasahan yung dagsa ng mga biyahero panorte sa Miyerkules Santo. Mula Batangas, maagang bumiyahe pa Bulacan si Bernard kasama ang kanyang misis. Sa ancestral house nila sa Bulacan, nakagawi ang magsemana Santa. Dahil tapos na ang kanilang mga trabaho, bumiyahe na sila agad. Mas okay yung maaga kasi pag inano mo sa mga susunod na araw pa, sigurado matraffic na yan eh. At saka kasi importante ngayong araw na to kasi may reunion kami. Iwas aksaya rin daw sa konsumo ng gasolina pag maluwag pa ang kalsada. Siyempre mas malakas pag traffic eh. Kasi mahaba yung andar. 'Di ba? Pag hindi ka kaya ng dire-diretso, mas kokonti kakainin. Si John naman na mula pa sa Laguna, nasa 4 na oras lang ang biyahe pauwi ng Bataan kung walang traffic. Nadala na raw siyang makipagsabayan sa bugso ng mga biyahero tuwing mahal na araw. Kaya ang kanyang diskarte ngayon, mag-leave na lang ako para makauwi agad. Times 2, times 3. Yung tagal. Kaya inaga namin para sobrang luwag lang ng daan. Ayon sa pamunuan ng NLEX sa Miyerkules Santo, siguradong bubuhos ang mga biyahero. Parang noong time po ng Wednesday, hanggang pahapon and then gabi po, marami na po tayo mga motoristang pauwi ng probinsya. At ganun din po yung madaling araw po ng Thursday hanggang hapon na po ng Thursday. Marami rin po yun. Nasa 300,000 ang daily average na dumara ang sasakyan sa NLEX. Inaasahang tataas ito sa 330,000 ngayong Holy Week. Upang maiwasan ang aberya sa kalsada, Biyernes pa lang, naka-full alert na ang NLEX. 1,500 tauhan ang pinakalat nila sa iba't ibang bahagi ng expressway. Para makatulong sa traffic, suspendido muna ang lahat ng roadworks sa NLEX, SCTEX at NLEX Connector Road simula March 22 hanggang April 1. May free towing service rin sa NLEX para sa mga Class 1 vehicle na masisiraan. Paalala sa mga magbabakasyon, i-check ang preno, mga gulong, tubig at hangin ng inyong mga sasakyan bago bumiyahe. Nikki, nag-abiso nga yung pamunuan ng North Luzon Expressway na mamayang alas 7 ng gabi ay posibleng magkaroon ng build-up dito sa southbound lane ng Toll Plaza dahil nga ito naman yung mga sasakyan na pabalik sa Metro Manila para sa trabaho ngayong darating na Lunes. Sabi naman nila, mas maganda na magpakabit na ng RFID sticker itong mga biyahero para iwas hassle sa kanilang mga biyahe. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Ngayong Semana Santa, may mga veterinaryong itatalaga sa mga pantalan para sa mga alagang hayop na dala ng mga biyahero. Alinsunod sa mungkahi ni Senator Francis Tolentino sa Philippine Ports Authority, ang mga veterinaryo ang susuri sa mga alagang hayop na kasama ng mga pasahero. Sila rin ang mag-i-issue ng papeles para payagang makasakay sa barko ang mga alagang hayop.
Layon daw nitong maiwasan ang alitan sa pagitan ng mga otoridad sa pantalan at mga biyaherong walang maipakitang health document ng kanilang alaga. Bukod dyan, matitiyak din daw ng mga veterinaryo ang kaligtasan ng mga hayop na kasama sa biyahe ngayong Semana Santa. Susunod, backhoe operator sa Batangas nahati ang katawan matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato. Bukod sa banta ng China, mga residente ng Pag-asa Island may iba pang kinakaharap na hamon. At isa na namang kaso ng animal cruelty. Mga aso sa Legazpi City pinutulan ng tenga ng akyat bahay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nahati ang katawan ng 30 taong gulang na backhoe operator na ito ng datnan ng mga pulis sa isang quarry site sa Tuwi, Batangas nitong Huwebes. Ang sinakyang backhoe ng biktima nagkayupi-yupi matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato mula sa bundok. Ayon sa mga pulis, nanananghalian lang ang operator sa loob ng backhoe nang mangyari ang disgrasya. From the top po niya, sa taas ng medyo bundok po yun, parang may gumulong po na isang malaking bato, boulders, na which is unfortunately direct hit po na tumama sa kanya. Sa laki nung bato, ma'am, at sa lakas nung impact, medyo hindi po kaaya-aya yung, medyo nagkarnahati nga po yung katawan niya, ma'am. Posibleng lumambot daw ang lupa sa bundok kaya bumagsak ang malaking tipak ng bato. Patay naman ang isang 56 anyos na pedestrian matapos mabundol ng motorsiklo sa highway ng Barangay Santo Niño, Davao City nitong Biyernes ng gabi. Dinala pa sa ospital ang biktima na si Nenito Ambat pero binawian din ng buhay. Pulis ang nakabangga sa biktima na isinugod din sa ospital dahil sa matinding bali sa katawan. Sugatan din ang asawa ng rider na kapwa niya pulis at angkas niya nang mangyari ang aksidente. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang rider na pulis. Sa Calamba, Laguna naman, patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin kahapon. Ayon sa isang testigo, hinabol ng gunman ang tricycle driver na si Enrique Ustaris. Nang makarating sa Barangay 3, dito na raw pinagbabaril ang tricycle driver. Patuloy pang iniimbestigahan kung ano ang motibo sa krimen. Yan ang Frontline Roundup. Brian Basa, News 5. Hindi lang banta ng dayuhan ang kinakaharap ng mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa kanilang sariling bayan, tila na pag-iiwanan ng mga kabataan sa isla pagdating sa kanilang edukasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Palubog na ang araw sa Pag-asa Island pero tanaw pa rin ang pulutong ng mga barko ng China. Higit 10 Chinese maritime militia vessels at isang barko ng China Coast Guard ang nakapalibot sa isla. Sanay na raw sa mga ganitong eksena ang higit 400 residente ng Pag-asa. Pero bukod sa tensyon sa West Philippine Sea, may iba pang hamong kinakaharap ang mga taga rito. Ang mabigyan ng maayos na edukasyon ang mga kabataan. May halos 80 estudyante ang Pag-asa Integrated School. Kulang ang mga classroom sa isla. At hanggang ngayon, bakas pa rin ang pinsala ng Bagyong Odette, 3 taon nang nakalipas. Isa ito sa 2 silid-aralan sa Pag-asa Integrated School sa Pag-asa Island. Alam nyo ba na sa classroom pa lang na ito, pinagkakasya ang halos 60 mag-aaral o mula grade 1 hanggang grade 6. Maging sa learning materials, kapos ang paaralan. Po, talagang kulang dito ang libro, wala po kaming libro. So may mga donations po from private, so yun po, yun meron. Ang mga guro sa 10 lang. Sa kabila nito, sila ang sandala ng mga mag-aaral na sabik matuto.
Tinitingnan namin yung mga bata bilang inspirasyon namin para magtrabaho kami ng maayos kasi nakikita po namin kung ano po yung sakripisyo ng mga bata. Pawang mga dayo ang mga guro na galing pang Quezon, Palawan. Tuwing Pasko at bakasyon lang sila nakakauwi. Sa kabila nito, sulit naman daw ang kanilang sakripisyo. Malayo kami sa pamilya pero masaya kami nakikita namin yung mga estudyante na natututo sila. Nakikita rin daw nila ang pagpupursige ng mga bata. Ang graduating elementary pupil na si Kent Gian, subsub sa pag-aaral, napuhunan daw niya sa pag-abot ng kanyang pangarap. Ako po paglaki ay piloto para makatulong sa aming bayan. Desidido rin ang iba pang estudyante na makapagtapos dahil batid nilang sila ang pag-asa ng kinabukasan ng isla. At balang araw, sila mismo ang magtatanggol nito laban sa mga nang-aangking dayuhan. Mula Pag-asa Island, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Apat na pong life-size na mga imahe ng santo ang nakadisplay ngayon sa isang simbahan sa Quezon City. Layo ng exhibit na ipaalam sa mga kabataan ang naging papel ng mga santo sa Kristyanismo. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Naglalakihang imahe ng mga santo ang bubungad sa Lenten exhibit ng National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City. Dakilang pag-ibig ang pamagat ng exhibit kung saan higit 40 life-size na mga santo ang nakadisplay. Highlight ng exhibit ngayong taon ang paghahanda sa libing kung saan napapaligiran si Kristo ng iba't ibang santo na naging bahagi ng kanyang paghihirap at pasakit sa krus. Sa mga curious kung kaninong bahay ginanap ang Last Supper o Huling Hapunan at kung sino ang may-ari ng lugar na pinaglibingan kay Jesus, malalaman din sa exhibit na ito. Santa Juana de Cusa or the wife of Cusa, kung saan sa bahay nila ginanap ang Last Supper. So sila yung kumbaga parang treasurer that time nung parang grupo ni Jesus Christ. Joseph of Arimathea naman, sa kanya naman yung siya may-ari nung tomb kung saan ililibing si Jesus. Kumbaga isa siyang mayaman na follower din ni Jesus. Kaya ang mga bumibisita, uuwi ng busog sa kaalaman. Gaya ni Chiki Hinesi na isinama ang kanyang anak sa exhibit. Mahalaga yon para malaman nila kung saan talaga at kung paano talaga naghirap si Jesus Christ. Pero paglaki nila, talagang yung faith nila kay God ma-deep. Layon ng exhibit na ipakilala sa mga kabataan ang mga santo at kilalanin ang kanilang ambag sa Kristyanismo. So tayo naman mga Katoliko ay hindi natin sinasamba ang mga imahen, ito lamang ay binibigyan natin ng pagpapahalaga at paggalang sa kanila. Hanggang bukas o Holy Monday na lang ang exhibit na susundan ng misa at pabasa. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, 2 aso sa Legazpi City, walang awang tinapyasan ng tenga ng hinihinalang akyat bahay. Tradisyonal na paggawa ng mga palamuti ng poon na nanatiling buhay na sining sa Pampanga. At sa viral yan, Biko vendor kinabibiliban sa kanyang kakaibang talento. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Ngayong Semana Santa, mabenta ang mga palamuti para sa mga poon na ginagawa sa pamamagitan ng tradisyonal na pukpok. Ang uri ng sining na ito nananatiling buhay sa San Fernando, Pampanga. Narito ang report ni Bea de Guzman. Alas 6 pa lamang ng umaga. Rumaratsyada na sa paggawa ng mga disenyo para sa poon ang 26 na taong gulang na si Juan Miguel Azares Ramirez. Ang pinakabatang pukpok artist dito sa San Fernando, Pampanga.
gamit ang martilyo at sinsil. Paulit-ulit na pinupukpok ni Miguel ang tanso, ginto o pila para maiukit ang kanyang sariling disenyo. Repoussé o metal sculpture ang tawag dito. Sa Pilipinas, tinatawag itong pukpok art. Nagsimula ang sining na ito nang ipakilala ng mga Espanyol noong late 16th to 19th century ang konsepto ng sacred art. Ang mga barya noon, tinutunaw at ginagawang dekorasyon sa mga altar ng simbahan. Iilan na lamang ang gumagawa nito sa ngayon. Dito sa Pampanga, isa ang angkan ni Miguel sa natitirang tagapagpatuloy ng sining at tradisyong ito. Yung great-grandfather ko, naging apprentice siya ni Maximo Vicente. Famous Spanish artist yun. Tapos namana ng lolo ko, namana ng father ko, tsaka mga uncles ko. Tapos namana sa amin magkakapatid. Paisa-isa lamang ang mga gawa ni Miguel nang magsimula siya sa kanyang shop noong 2021. Pero ngayon, may mga orders na mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Okay, so ito na yung stabbed heart ng the Blessed Virgin Mary. Ito yung pinakamabenta kapag ganitong Semana Santa, ayon kay Miguel. At itong kanyang rostrillo. So kailangan nang i-rush today dahil yung umorder from Marinduque ay kailangan na ito bukas. Pagkatapos ng detailing, hihinangin ito ni Miguel sa apoy, tsaka huhugasan para malinisan hanggang sa kuminang. Ang bawat pukpok ni Miguel, hindi lang ang mga sariling disenyo ang binibigyan ng buhay, pati na rin ang kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Bea de Guzman, News 5. Isa na namang kaso na pang-aabuso sa mga hayop. Sa Legazpi City sa Albay, 2 aso ang walang awang pinutulan ng tenga ng umano'y akyat bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Shake hands! Shake hands! Yay! Ikaw man din! Ikaw, shake hands! Yan sina Bonbon at Luna, ang makukulit at malalambing na Shih Tzu mula sa Legazpi, Albay. Cuteness overload talaga sila. Pero nitong Miyerkules, may kaawa-awang sinapit ang 2 fur babies. Natagpuan silang putol ang tenga. Kwento ng fair parent nilang si Maris, iniwan niya lang sa bahay sina Bonbon at Luna para may asikasuhin sa labas. Pagbalik nila pasado 1:45 ng hapon, dito na nila natuklasan ang mapait na sinapit ng 2 Shih Tzu. Nakita ko to si Luna, lupay-pay siya. Pero matigas talaga sila, ang dami ng dugo. Akala ko nga may daga silang nahuli. Tapos binuhat ko siya. Pagbuhat ko sa kanya, nahulog yung isang tainga niya. Isang tenga ni Luna ang pinutol. Mas matindi naman ang nangyari kay Bonbon na magkabilang tenga ang natapyas. Palaisipan kay Maris kung sino ang may gawa at bakit ito nangyari sa kanyang fur babies. Hinala niya kagagawa nito ng akyat bahay. May nakita kasing buhangin at dahon sa isang kama nila na posible umanong dinaanan ng sospek mula sa nilusutang bintana. Siguro maingay itong aso ko, yung sobrang gusto magtanggal sa kadena, hindi siya makapokus maghalughog sa kwarto namin. Itong diniskitahan nila. Isa! Walang natangay na anumang bagay kina Maris pero masahol pa raw ang ginawa ng mga salarin. Masakit sobra. Sana nagnakaw na lang talaga siya. Kahit ubusin na yung mga magustuhan niyang gamit, okay lang yun. Sana hindi niya na lang yung pinakialaman tong 2 to kasi may may buhay din to para din tong tao Isinumbong na raw nila sa barangay ang nangyari para agad mahuli ang mga taong pumutol sa tenga ng mga aso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nananatiling undefeated ang Pinoy boxer na si Yumir Marcial. Pinatumba ni Marcial ang kalabang Thai boxer na si Todsak Sinam sa kanyang unang professional bout sa bansa. Tumagal lang ng 4 rounds ang laban. Ito na ang ika-5 panalo ni Marcial, 3 dyan mga knockout. Sunod naman ang paghahandaan ni Marcial kasama ng national boxing team, ang 2024 Paris Olympics. Hindi ko inaasahan na ganito yung pakiramdam ko na nakita ko yung mga kababayan ko sa harap ng mga kababayan ko na
nandyan sumuporta sa akin. Ramdam na ramdam po yung suporta nila. Susunod, tindero ng Biko sa Taguig, viral sa kanyang nakabibilib na talento. At Korean stars na sina Kim Soo-yeon at Kim Se-ron, hindi raw totoong nagde-date. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Itinanggi ng talent agency ni Korean actor Kim Soo-yeon ang dating rumor sa pagitan nila ni aktres na si Kim Se-ron. Sa report ng isang Korean entertainment site, sinabi ng talent agency na hindi totoong nagde-date ang dalawa. Matagal na raw kuha ang kumakalat na picture online ng dalawang Korean star noong pareho pa sila ng talent agency. Gagawa raw sila ng legal na hakbang sa mga nagpapakalat ng malisyosong post. Nag-viral kahapon ang picture ni Soo-yeon at Se-ron na magkasama. Inactive ngayon sa showbiz ang aktres matapos mahuling nagmamaneho ng lasing noong 2022. Bida naman ngayon sa romantic K-drama na Queen of Tears, si Soo-yeon. O partner, may tanong ko sa'yo, meron ka bang kakaibang talent? Define kakaiba. Basta. Pwede. Ano na lang, next time may show and tell na lang yes, tayo. Yes, yes. O kasi alam mo, natanong ko yan. Kasi sa Taguig, merong tindero ng Biko na viral ngayon dahil sa kanyang pambihirang talento. Ito, kaya niya magbalanse ng patong-patong na container habang nagbibisikleta. Kilalanin natin siya sa report ni Mondi Lopez. Agaw eksena sa kalsada ang isang nagbibisikleta. Pero hindi lang simpleng padyak ang kanyang ibinibida. Kapansin-pansin ang patong-patong na lalagyan sa ulo niya. Kilalanin nga natin siya. Name, Mark Anton Navarro. Nickname, Mark. Age, 19 years old. Profession, estudyante, scholar. Ano naman kaya ang skills ng Lodi nating si Mark? Personal ko nakita ang kanyang special skills. Making Biko for merienda ang peg niya. Para po makatulong kay mama, tapos makaipon din po para makabili po ng kapaano, mga bagay po na kailangan ko sa school. Skill number 1, gumawa ng Biko. Sarap-sarap. Kapag Biko is ready, isa-isa niyang isasalin ang mga paninda sa lalagyan sa kapag papatong-patungin sa kanyang ulo. I-flex ko lang, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na lalagyan. Ang lupit! Kapag okay na, aangkas na si Mark sa bisikleta at papadyak. Let's go! Skill number 2, magbisikleta na may nakapatong sa ulo. Diyos ko Lord! Paalala lang po sa mga bata, huwag gagayain ha. Ang patong-patong na paninda ni Mark ang nagsisilbing helmet na raw niya. Pero teka, bakit kaya ganito ang style ng kanyang pagbebenta? Pag nakikita po nila ako nag-balance at nakabike, tuwan-tuwa po sila sa akin, napapalakpak at nakakahanga. Saglit nga lang Mark, bago ka uli maglako, subukan ko muna ang style mo. Yes, nandito tayo ngayon sa Barangay North Daang Hari, Upper Bikutan, Taguig City para makilala at turuan tayo. Ito yung unang base mo, Mark, di ba? Ito pa lang, naramdam ko mabigat na siya. Dulas, nakatayo pa lang ako, ha? Di lalo pa to, di ba? Pag pinagsama-sama. Sige, Mark, kaya mo na yan. Bike safe. Walang takot na nakikipagsabayan sa mga sasakyan si Mark. Teka, bili na kayo muna, mga suki. Kakaiba rin yung diskarte ng pagtitinda niya kasi mayroong ano ba, yung parang pansin-pansin din siya. Marami talaga, sir! Biko talaga, matamis! Para kay Mark, bawal ang tambike. Kapos man sa buhay, tuloy-tuloy lang ang padyak patungo sa pangarap. Mondi Lopez, News 5. Ano kayang meron kay Mark? Ano ba, flat ba yung ulo? Magaling lang talaga magbalance. Ang akin lang naman, bakit walang umabot dito na Biko? Diba? Si Mondi ang ano rin dyan. Sayang naman. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.